Bangkay natagpuan sa Barangay Sentro 1, Claveria, Cagayan. Isang concerned citizen ang tumawag at nagparating ng balita kay Konsehala Marites Almoroto tungkol sa insidente. Agad na rumesponde si Konsehala kasama ang kapulisan at mula sa Claveria RHU Rural Health Unit. Sila ay nagsiyasat para matukoy ang anumang posibleng dahilan ng pagkamatay. Kinilala ang biktima si Judy Nemenso, 59 years old at may kinakasama. Dineklara naman ni Dr. Jed Larsen Gabino na binawian ng buhay si Nemenso bandang alas 12 hanggang alauna ng madaling araw, Nobyembre 17, 2025. Narito ako ngayon sa opisina ng ating barangay captain na si Marlo Asuncion at ating pong alamin kung paano natukoy at nalaman na may namatay po sa kanyang sinasakupang barangay. Sir, paano nyo po nalaman na meron pong namayapa sa iyong sinasakupang barangay? Good afternoon, Ma'am Mylene. Actually, yung inilagay ko sa post ko, si Kuya Samuel ang tawag namin dito. May nag-report kay Kun Marites kasi zona na yon. Actually, isang PWD yung nag-report kaya hindi niya maintindihan. Tinawag niya sa akin. Puntahan niya natin yung ganito, may sinasabi si ate, sabi niya, hindi ko maintindihan. Patay, sabi niya. Kaya pumunta na kami. Doon nadatnan namin, nakita namin si Kuya Samuel na yung parang style din niya. Pag nalalasing kasi mahilig uminom, lagi namin pinagsasabihan. Nandun sa lapag, kandusay. Pero parang nakahiga lang, kaya linapitan ni Tess. Uy, Kuya Samuel, gising, sabi. Pero parang matigas. Kaya, nung akong lumapit, tiningnan namin, ayun, yun pala yung nire-report ng kapitbahay nila. Actually, nung sabi ko na may disability si ate, yung si Miss Balana, ate yun. Doon nakita namin, matigas na nga si Kuya, kaya tinawag ko agad sa kapulisan, kasi kasama na natin yung mga tanod na pumunta doon, mga konsehal. Tinawag sa kapulisan, sa RHO, hindi na namin ginalaw. Actually, lahat sa scene para sila na ang bahala. Pero sa nakikita namin, dahil siguro sa lakas ng ulan yung gabi na yon, hindi niya nakayanan siguro yung lamig. Kasi mag-isa siya doon. Noon, wala rin yung kasama niya, si Ate Marisa, kasi nasa Manila. Wala po silang sariling bahay, kaya inakomodate mo po dito sa barangay. May tinitirhan sila pero bahay siguro, pero maliit. Gaya ng nakita nyo doon sa post, maliit na ano lang yun. Parang bunkhouse lang siya. Oo. Parang gano'n. Kaya habang wala pa yung mga relative, kung ano yung desisyon nila, siguro ibuburol dito ng 3 days pag wala pa rin kausapin natin si Ate Marisa, yung kinakasama, talaga ipapalibing. Bilang barangay captain at nasasakupan mo ang biktima, sir, ano po ang hakbang na ginawa mo para sa biktimang namatay ngayon, sir? Dahil walang kamag-anak, ma'am, nung namatay na, tinawag namin sa pulis, sa RHU. Ngayon, nung walang kamag-anak kasi wala yung kinakasama, nasa Manila, nag-ano na ako sa munisipyo natin, yung aid para sa mga namamatay, libreng kabaong. Narito po ang asawa ng biktima, si Ma'am Marisa. Ma'am, nasaan ka po nung namatay po yung inyong asawa, ma'am? Sa Manila po. Nagtrabaho po ako doon sa instruction sa Sampaloc, Manila. Mag-isa lang po yung biktima na namatay. Nakiusap si Barangay Captain Marlo Asuncion at nanawagan sa publiko, lalo na sa mga kamag-anak. Pakiusap, pumunta lamang po kayo at tingnan ang bangkay sa mismong barangay hall ng Sentro 1, Claveria, Cagayan. Ito ay isang agarang ulat at hinihintay pa ang resulta ng investigasyon para malaman ang karagdagang detalye. At yan ang tunay na balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, sa bawat himig, mananatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ako po si Mylene Taruk Agkabili mula sa Claveria, Cagayan.